Sa punto mo ito, makakausap natin si Director Edgardo Olet nitong Operation Center ng NDRRMC. Ano pong mga latest na datos na nakakarating dito sa inyong tanggapan, sir? Casualty count? Dalawa ang casualty natin sa may Bogo City, Cebu, si Jesse Sam, 31 years old, saka si Mark Malyari, 5 years old sa Barangay Labuan, Zamboanga City. Tapos isang missing, si Samson Mokadam. Ito isang mangingisda. Dahil po yan sa pagbaha? Drowning? Ano po naging yung una ay dahil sa tinamaan ng kidlat. Yung isa, nabagsak, yung bata, 5 years old, nabagsakan ng punong kahoy. Tapos yung isa ay nawala dahil doon sa pangingisda doon, offshore o Zamboanga del Norte. Base po dito sa mapa na ito, saan po nakakonsentrate ang inyong monitoring, sir? Ang monitoring natin ay narito sa, as far as the typhoon, Bagyong Silawin. Dito tayo sa parte ng Bicol region, dito sa area ng, ng Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Sorsogon, dito sa Northern Samar, dito sa Leyte, Southern Leyte, tapos dito sa northern part ng Cebu, sa may Negros Occidental, dito sa malapit sa Bacolod, tapos dito sa southern part ng Panay, dito sa Iloilo. Ito ang pati kasama yung Bohol, saka itong Zamboanga del Norte, saka itong ibang lugar dito sa may parte ng Central Mindanao. Sapagkat ito'y dala ng enhanced southwest monsoon o habagat, dala ng impluensya ng bagyong Lawin. Ayan po ba na nararanasan nila dyan ay heavy rains, sir? Ulan dito sa lugar na ito, at dito sa lugar naman ito yung pabugso-bugsong hangin, dala ng malaking diametro ng bagyong Lawin, 850 kilometers. As we speak, ano po mga hardest hits areas na dito, sir? Sa report natin, ang minomonitor natin dito yung may mga landslide dito sa lugar ng Zamboanga del Norte, tapos binabantayan natin itong Leyte sapagkat ito yung lugar na kalimitan ay mayroong mga maraming landslide dyan, opo. Yung naiulat na mga mountain climbers sa Kidapawan, swollen yung Marbel River, kaya nagkaroon ng rescue operation. So sa Makatuwid, malakas din yung ulan dito sa lugar na ito. Pero itong mga landslide na ito, wala naman pong natabunan? So far, ngayon, wala kaming nakukuha, wala pang report na mayroong casualty tayo dahil sa landslide. Pero patuloy pa rin natin minomonitor at pinapabantayan sa ating mga local na Disaster Risk Reduction Management Council yung tungkol sa flash flood saka landslides. Kanina po nabanggit natin sa aming report na yung Zamboanga City, lungsod po ng Zamboanga, ay nagdeklara na po ng state of calamity. May nadagdag po ba sa listahan ninyo? Kasalukuyan, wala pa. Patuloy pa rin nagmumonitor kasi yung rapid assessment, kalimitan yan ay nangyayari pag lumampas na yung epekto ng bagyong Lawin sa kanang pag-ulan. Yan naman po ay covered na ng mga tauhan ninyo. Naka-alerto na po dyan, naka-preposition, bali ang mga local disaster risk response units natin at mga assets dito sa mga lugar na ito, at ang kanilang operation center ay kabilang din sa nagmamantini ng 24/7 alert status. Okay, good luck po sa inyo. 24 oras po yata ang bantayan ninyo rito. Malamang wala na naman pong tulugan yan. Wala, hanggang makalabas yan si Bagyong Lawin. Hindi po pwedeng hindi pwedeng hindi bantayan. Talagang babantayan yan. Alright, maraming salamat po. Yan po si Director Edgardo Olet, ang Director po ng Operation Center ng NDRRMC.